Yan, magandang umaga naman sa inyo mga boss. Welcome back na naman dito sa channel natin. Yan, so update ko lang kayo mga boss, mga alaga natin. Yan, so ito nga pala mga boss, ginawa ko, no? Para sa ating division doon sa ating kulungan ng mga inahin. Yan, so yan yung ilalagay natin sa gilid bawat inahin mga boss. Para dyan natin ikukulong yung mga biik. Yan, so mag-update lang tayo dito mga boss sa ating mga alaga. So kakatapos ko lang sa kanila magpakain mga boss. Yan. Yan sila mga boss, oh, nakailata na. Yan. Ang ating mga biik. Yan yung tatlong natira. So medyo lumalaki na rin sila mga boss. Yan, so itong ating si Mammoth Train mga boss. Yan. Medyo malaki na yung tiyan, pero hindi pa halata masyado. So at least yung ano natin dito ay hindi naman siya nag-reheat, no? Kaya naman tayo nakikitang pag-reheat sa kanya, okay? And so medyo madumi pa kasi mga boss kasi wala pang ligo ito kasi umaga. So mamaya pang mga alas 9 or alas 10 pa ito papaliguan mga boss. Yan, ito ay nasa ano na ito mga boss. So mag 30 days na ito sa ngayong 19. So September 19 ay 30 days na siya, mag 1 month na po siya mga boss. At dito naman kay Mama Pig sa bana natin. Ito yung medyo duda ako mga boss kasi napaulit ko naman siya ng EI pero tuloy-tuloy pa rin yung paglugon niya. Lumalagas pa rin yung balahibo niya mga boss. Yan, o. Yan. Nakikita niyo mga boss, oh, ang nipis-nipis na ng balahibo niya. Parang tumutubo pa lang yung iba. Yung iba naglalagas, yung iba parang tumutubo pa lang. So binabantayan ko ito mga boss sa ika-21 days niya sa September 22. Pag umulit ito mga boss ay hindi ko muna siya i-breed. Conditionin ko siya ng ulitin ko siya ng pag-condition mga boss kasi pangit na itsura niya. Tsaka naglalagas kasi. So yung gagawin ko dyan mga boss ay i-grower feeds ko yan para mabilis tumubo yung kanyang mga balahibo. Purgahin tapos injika ng vitamin EDE. Yung ginagamit ko sa kanya mga boss ay na vitamins ay Norbet, no? So disclaimer lang po mga boss, hindi tayo sponsored ng mga sinasabi kong gamot dito sa aking channel. Ayan po ay for idea lamang po ninyo, no? Para magaya din ninyo. Yan. Okay? So yan mga boss. At dito nga pala sa ginagawa ating parawing pen para kay kay Mama Pig rin natin. Pero ito siguro yung ilalagay ko dyan mga boss dito. Kasi itong kulungan na to ay sobrang mababa na para sa kanya kasi mataas na tong baboy na to. So yan kasi ay mataas, oh. Kita nyo naman mga boss sa dito ang baba nito. So baka dito na lang si Mama Pig rin natin at doon na lang si Mama Pig sa bana natin. So isasali natin yan dyan pag okay na to dito. Yan. So mayroon pa kasi akong gagawin dito mga boss. Baling ginawa ko na yun mga boss, yung steel matting na yun. Dito yun ilalagay mga boss, oh. Yan, kita nyo yung guhit na yan mga boss. Yan, dyan yung kagilid. Tapos dito naman yung isa. Yan, sa gilid. Bale yung may guhit na yan mga boss. Square na yan. Yung paba na ano na yan, yung guhit. Bale, plastic matting yan dyan mga boss. Yung ilalagay natin. Babao natin yung plastic matting dyan para hindi mangat-ngat ng inahin. Kasi pag nakaganyan lang yan, nakapatong lang dyan sa flooring natin, baka anuhin ng mga biik at lumapit doon sa kanyang inahin, ay baka ngat-ngatin yun at hindi pa naman heavy duty yun mga boss. So local lang yung binili natin kasi medyo mahal din yung heavy duty, no? Yan yung gagawin natin, butasan lang natin yan tsaka floringan ng bago. Tapos ititira natin yung 1 inch sa taas para doon natin ililibing doon natin ibabaon yung ating plastic matting, ano. Yan yung ating plastic matting mga boss. 1 inch kasi yung taas niyan. Saka 3 yung
haba niya. Tapos 1 yung lapad niya. Okay? 1/3 kasi yan by 1 inch mga boss. Okay. Yan. So para hindi pumasok yung tubig doon sa kanyang inahin or umihi man yung inahin, hindi kasi nakaklibi yung ating flooring eh. So kung gagawin ko pa yan, so mahirap na, at saka wala kasi tayo buhangin dito. Pwede naman tayo magpakot, kaso lang malayo kasi, no? Pinamadali ko na kasi ito kasi marami pa akong ginagawa ngayon mga boss, kasi yung bangka ko ay pinapagawa ko rin doon sa amin, kaya ganyan lang muna. So upgrade na lang muna natin ng ganito, at baka kung may kulang pa upgrade ulit natin yan. So doon mga boss sa kabila ay may ano din yan, may plastic matting din doon yan. Pwede nga doon yung dalawa pero isa lang yung ilalagay ko kasi kulang yung plastic matting natin. Nasa 8 piraso lang to, so dalawa dito, dalawa doon, bali 8. Yan. So yung sungay na yan mga boss, ito yung sa gilid na to, yung nakaharang sa likod nya, puputulin ko to siguro mga boss hanggang dito para i-align ko dito yung plastic matting ni Mama Pit Sabana. Yan mga boss, at may gamit pa ako dyan, so gagawin ko yun ngayon, bubutasan ko yan, saka na by next Saturday na naman siguro, next week ay baka mapluringan na natin yan. So hindi pa naman nanganganak tong ating mga inahin, at medyo duda pa nga ako dito sa isa na to, so yun lang yung sigurado natin, Mama Pig Pit Tray natin. So every Saturday and Sunday na kasi ako mga boss dito gumagawa, kasi busy din tayo sa ibang ginagawa natin sa bahay kasi mga boss. Yan. Okay, so yun lang muna mga boss, at gagawin ko muna to dito yung ating farrowing pen. Yan. So ito yung pintuan niya dati dito mga boss, dati yung pintuan niya, oh. Yan, dito lang. Yan, hanggang dito lang mga boss. Yan, kung nakita niyo, no. Yan, so dinugtungan ko yan mga boss kasi maikli siya. Dinugtungan ko lang siya ng 16 mm na kabilya, yung bakal, no, para maging mahaba siya tulad nito. Yan. So ito batid natin mga boss, in-upgrade ko na rin ito, you know. Nakita nyo may welding siya. So dinugtungan ko lang rin ito kasi mga pinaglumaan lang ito na farrowing pen, at bininta lang sa atin, no, ng medyo mamura-mura. Yan, kaya nakatipid tayo mga boss. Okay, yan, no. So ito yung ginawa ko sa kanya mga boss na pintuan, no. Yan. So ito, bali ito na yung magsisilbing lock nya dito. Yan, diba? Sa dalawang lock, dalawa din doon. Yan, so tutuhugin lang yan mga boss ng bakal. So okay na yan, tulad dito. Okay, Mama Pig Sabana, yun, oh. Yan. So hindi na rin niya maalis. Yan, bali dito na yung daanan niya. Yan. Yan, so open na siya mga boss. Okay, yan. So ito, ulitin ko lang sa inyo mga boss, babantayan ko ito hanggang 21 days niya ngayong September 22. Pag nakitaan ko ito ng kahit isang sinyalis lang ng pag reheat mga boss, ay automatic kinabukasan mga boss pupurgahin ko to, tsaka vitamins and then grower muna ibibigay ko sa kanya. Okay, para ano, kasi ito dati glugon din to eh, medyo matagal ngayon kasi tinipid natin. Ngayon parami-ramihin natin ng grower para mabilis siyang maglandi muli mga boss. Okay, so ito napurga ko na rin ito mga boss nung 1 week nung iwinalay ko sila. So July 15 nagwalay ko sa kanila, mga July 22 ay nagpurga na ako dito. So hindi ko to ulitin ng purga. So yung gagawin ko dito mamaya mga boss ay vitamins ko lang itong mga to para medyo gumanda yung tsura nila. Medyo pangit kasi sila mga boss, eh. So pero nakikita ko sa mga bikin na to mga boss ay hindi naman kailangan purgahin. So nagpupurga lang ako dito mga boss once a month kasi, and ito ipupurgahin ko pa to sa ika 90 days nila since birth may mga boss. Okay, so yun lang mga boss. So ito yung gagawin nating inahin. So ideal na inahin ko to talaga siya, pero titingnan ko lang kung magiging okay siya. Yan, so 15 nga nipples kasi yan siya. So titingnan ko lang yan kung maging okay siya. Tuloy yan na gagawing inahin. So itong dalawa na to bintayan kasi dalawang puro lalaki yan. Okay, so yun lang mga boss. So nung isang araw nga to mga boss, nung nakalipas na araw ay
tumait dito yung dalawa. Yun yata yung dalawang lalaki. Nagbasa yung dumi. So, imbis na gamutin natin, yung ginawa ko mga boss ay, hindi ko muna sila ginamot. Yung ginawa ko, yung pagkain lang nila, binawasan ko muna. So, sa ngayon mga boss ay okay na rin. At bilog na yung dumi nila. So, na overfeeding lang sila mga boss. Kasi itong mga biik ay pag medyo naparami natin ng pagbigay sa feeds ay siguradong magdudumi yan ng medyo basa. So pag nakikita natin medyo basa pa lang mga boss, automatic na yan, binabawasan ko na yan and then Apralite agad. So pag hindi natin kaya sa Apralite, antibiotic ko yan mga boss. Pag di pa rin kaya sa antibiotic, binabacterid ko na yan. So yun na yung last choice natin, yung bacterid. Pag di pa rin natanggal yan, ay sigurado mamamatay na yan. Pag di natanggal sa bacterid, yung pagdudumi nila ng basa. Pero gumagamit ako ng bacterid mga boss pag parang tubig na talaga. Pero pag parang medyo basa pa lang naman, ay hindi ko yan ginagamitan. Antibiotic lang or bawas ng pagkain. Aprolite, yun lang yun mga boss. So, okay. So, yun lamang po mga boss, ang ating update sa ngayon. No? At sana ay makasubscribe ka dito sa channel natin. At kung nakasubscribe ka na mga boss, ay click mo na rin yung notification bell natin mga boss para updated ka sa mga upload natin. So, sa ngayon kasi mga boss ay medyo mahina ako mag-upload, no? Kasi nga medyo busy tayo at wala na rin panahon sa pag-video. Yeah, so, sa ngayon mga boss ay paisa-isa lang muna yung pag-upload natin. So sa susunod mga boss ay pagbubutihan ko po, no, maka-upload tayo ng medyo maraming content dito sa ating pag-alaga sa baboy. So yun lang mga boss, and thank you mga boss.